Okay, so isang pinagpalang buhay sa ating lahat, mga kapatid. Muli ang inyong lingkod ay muling magbabahagi ng mensahe. Sa panahon natin ngayon, napakahalaga po na ma-implement natin ang salitang generosity. So napakahalaga po, lalo na kung tayo minsan ay nagkakaroon ng mga bagay-bagay. Napakahalaga po yung purpose ni Lord about generosity. So sabi po ng 1 Timothy chapter 6 verse 17, gayunman, sabi sa verse 17, sabihin mo sa mayayaman na huwag magmataas, huwag silang umasa sa kayamanang di mananatili, kundi sa Diyos na masaganang nagkakaloob ng lahat ng bagay sa ating ikasisiya. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas ang palad at matulungin sa kapwa. So andun po yung word na maging bukas ang palad at matulungin sa kapwa. Sa ganitong paraan sila makapag-iimpok para sa hinaharap at magkakamit ng tunay na buhay. So napakahalaga po ang generosity, mga kapatid. So meron tayong 4 na bagay na dapat wag nating kalilimutan patungkol po sa generosity. Okay, number 1, according to John 3:16, generosity reflects God's character. So nahayag po yung makadiyos na pag-uugali. Di po ba, no? So gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos Ama, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ibinigay. So nandun po, reflect God's character. Okay. Number 2, generosity supports ministry. Yan. So ang generosity, ang church po na ating kinalalagyan, ang simbahan na ating kinalalagyan, individually, kung ang mga believers na ating mga nakasama ay talagang may generosity, matutugunan, masusuportahan po ang ministry. Kaya lang nakakalungkot sa panahon natin ngayon. May mga tao na kailangan mong pukpukin bago sila magbahagi. Ganyan po ang nangyayari. Mga kapatid, may mga taong kailangan mong pigain bago lalabas yung mga katas. So sabi po ni Apostol Pablo sa verse 14 ng Pilipos chapter 4, gayunman kinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin. Alam ninyong kayong mga taga-Pilipos lamang ang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia at nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng mabuting balita. Nang ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng tulong, hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob. Ang nais ko'y sumagana ang pakinabang na tatanggapin ninyo. Narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa aking pangangailangan, ang tulong ninyo sa akin na dala ni Epaprodito. Ang mga ito ay masasamyong handog sa Diyos, mga haing kalugod-lugod at kaaya-aya sa Kanya. Kaya mga kapatid, generosity supports ministry. So yan po, napakahalaga na ang mga mananampalataya, pag tayo ay may generous heart, naniniwala po tayo na ito po ay makakatugon, makakasuporta sa ministeryo. Kaya ang generosity, mga kapatid, ang taong may generosity nasa puso. So mayroon siyang heart of generosity. Heart of generosity.
at happy. Happy siya, ano? Happy. Yan yung tatlong H's of generosity, may heart, happy, at higit sa lahat may harvest. So, may harvest po ang mga generosity. Kaya generosity support ministry. Okay, generosity is produce spiritual fruit. Yan, produce spiritual fruit. So yan po makikita natin na talagang yan po ay nagbubunga ng spiritual na bunga, mga kapatid. Kaya may maaasahan kapag nandun po yung tinatawag na generosity, mga kapatid. Kaya sabi ni Pablo, hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, ang nais ko'y sumagana ang pakinabang na tatanggapin ninyo. So mga kapatid, produce spiritual fruit ang generosity. So generosity glorifies God. Yan. Naluluwalhati ang Panginoon. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 9 verse 10. Ang Diyos ang nagbibigay ng binhing yahasik at tinapay na makakain. Siya rin ang magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayoy dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay ay magpapatunay sa kanila na matapat ninyong tinatalima ang mabuting balita ni Kristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos. So, magitan po ng generosity, mapaparangalan ang Diyos. Kaya mga kapatid, implement natin ang generosity sa ating personal na buhay at kung saan sa iglesia na ating kinalalagyan para po sa kaharian ng Diyos. Okay, God bless sa ating lahat. Pagpalain ka ng Panginoon. Inam po na inaasahan ko po ang inyong pag-heart at pag-share ng video ito. God bless sa ating lahat.